Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. And this is Mei Chang Amei from Japan, Gemini Kabayan. This reading is for you. Maraming salamat po na sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher. At sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Maraming salamat din sa nakataba na puso niyo mga comments. Dahil halos lahat kayo is resonate. Skip comment lang mga kabayan ng inyong energy. Is naiwan dyan, pati pangalan niyo binabasa ko. Makuha ko lang yung energy, makaresonate lang kayo sa ating reading. No, and maraming salamat din sa mga nagpa-personal reading. Kung gusto ng personal reading, nasa baba po ng video to, how to contact me. Hari ko ang kate. Isa general reading, Gemini, kuhanin mo lang sa'yo at itapon alang hindi naman para sa'yo. Maaring ito is a vice versa, maaring energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Maaring nangyayari o mangyayari pa lang. Maaring related sa work, love, job, friends, family member, co-workers o sa business mo. Hindi ko na i-explain to ha. Tao na nakakonect kay Gemini. Tao na nakakonect kay Gemini, use your own intuition, lawakan ng isipan. Anong nararamdaman mo kay Gemini? Please show me, show me, show me. Tao na nakakonect kay Gemini, ano ang nararamdaman mo kay Gemini? Maaring vice versa to, ipasok niyo ang sarili niyo. Ibababa natin dyan isa-isa at explain natin. We have the Two of Swords. What is your intention? Tao na nakakonect kay Gemini. Intention mo? Oh. My God. Siyempre, iba sa inyo may pamilya, no? What is your behavior toward Gemini? Tao na nakakonect kay Gemini. What is your behavior toward Gemini? We have the Temperance and the Ace of Swords in reverse. At syempre, Gemini, anong nararamdaman mo sa tao na ito? What is the blind spot? Ayun, lumabas na nga. Okay, lumabas na. Hinihintay. Ito yung nakita ko kanina. Okay. At syempre, Gemini, ang iyong energy this May 2024. What's the energy ni Gemini this May? Thank you. And ang Universe. Universe, ano po ang advice nyo kay Gemini? Please show me. What is advice para po kay Gemini this May 2024? Salamat po. At ang kanyang overall energy. Gemini overall energy this May 2024. Please show me. Thank you. Yan, sinasabi sa'yo na iyong person is the Two of Swords. Bakit Two of Swords ang nararamdaman mo kay Gemini? Bakit Two of Swords? Show me. Oh. Andito yung part na nararamdaman niya sa'yo is either ikaw or siya na parang hindi ka nag-iisa sa buhay niya. Nandito yung part na maaring bilak mo na tong tao na to, Gemini, gano'n. Naramdaman niya na ayaw mo siyang kausapin. Andun, na parang, ayun nga, bilak mo siya, na parang either ikaw ang umalis o kung kayo is parang nilalayo niya yung sarili niya sa'yo. Yun. Kung kayo yung magkasama pa rin na, hindi mo alam na may iba. Bukod sa'yo, hindi mo alam na may iba. Hindi mo alam na may tinatago siya. Hindi mo alam na pinagpipilian niya kayo. Kumbaga nagiging option ka dito sa sitwasyon na to, Gemini. Hindi nyo maaring unti-unti siyang lumayo o yung loob mo or siya ang unti-unting lalayo. Pinag-iisipan niya kasing umalis. Pinag-iisipan niyang may ialis. Yan. Naghihintay siya ng tamang timing. Naghihintay siya ng enlightenment sa nakita ko ito. Nararamdaman niya sa'yo na natatakot siya. Natatakot siya sa mga magiging choices o mga kalalabasan, no, ng sitwasyon. Yun, may takot at fear and pain sa choices. Takot siya na mag-ibang landas, takot siya mag-crossroad, takot siya pumili. Yun nakita ko. At syempre, Gemini, bakit the 10 of Coins in reverse ang nararamdaman mo sa tao na to? Please show me. Bakit 10 of Coins in reverse ang nararamdaman mo? The Star in reverse and the Ace of Pentacles. And dito yung part nararamdaman mo sa tao na to na hindi kayo magtatagal. Nararamdaman mo sa tao na to na minsan nakakaramdam ka na rin na hindi mo alam kung loyal pa ba to sa akin. Nararamdaman mo na
darating ang araw, hindi kayo magkakasundo. Kasi hindi nyo nararamdaman mo yung disloyalty nitong tao na to. Nawawalan ka na rin ng pag-asa na ano ba to? Na nagkakaroon ka ng negativity sa sarili mo na mukhang hindi ito ang bigay talaga sa akin ni God, hindi bigay sa akin ni universe, mukhang hindi kami magiging steady, mukhang hindi kayo tatagal. Maging matagal man kayo, hindi kanya mapapakasalan. Kasi why? Kasi may pamilya siyang iba. No? Nakita ko dito. Hindi ka nag-iisa sa buhay niya. Magtiis ka man, alam ko binavalue mo siya, Gemini. I know that you value this person, pero ando yung sa part na darating ang araw, pagsisisihan at magkakaroon ng mga disappointment and regret dito sa relationship na to. O baka nararamdaman mo na to. At bakit the blind spot is a 4 of coin and the 10 of cups? Bakit po ang the blind spot in this connection is the 4 of cups and the 10 of cups? Bakit po? Please show me. Andito yung sa part ang hindi mo alam dito sa sitwasyon na to, tinitingbang ka niya at yung meron siya ngayon. Andun yung part na nag-iisip siya at naghihintay rin siya ng tamang time. No? Kasi hindi niya, both of you, dalawa kayo sa buhay niya, hindi niya kayang bitiwan. May pagkamakasarili itong tao na to, sa nakita ko dito. Sobrang makasarili. Yun ang nakita ko sa kanya. Sobrang sarili niya lang iniisip niya sa Kim. Yun ang nakita ko. Maaaring itong person na to is nag-iipon din siya ng money para makapag-travel or may gusto siyang puntahan na something. Pero sa nakita ko dito na may mga pinag-iisipan siya na naisip niya rin na gusto niya magpakatotoo na rin sa sarili niya. Pero hindi sa ngayon binabalance niya pa rin yung sarili niya o yung sitwasyon yung dalawa. Siya rin na nahihirapan. Diba? Yun nakita ko. Kasi hindi ka nag-iisa sa kanya. Hindi niya kayang pumili sa inyong dalawa. Sa dalawang sitwasyon. Hindi niya kayang pumili. Syempre, bakit the Ace of Sword in reverse ang inyong intention kay Gemini? Kay Gemini? Bakit? Ace of Sword in reverse. Oh. Andito yung sa part, intention niya sa'yo is hindi sabihin sa'yo yung katotohanan. Pero ipapakita at ipaparamdam niya sa'yo yung give effort niya sa relasyon na to. Pero handun yung pagsisinungaling. No? Handun yung doubt. Handun yung, kasi nawalan siya na clarity, nagkakaroon ng distraction dun sa mga gusto niyang gawin. Kasi hindi yun sa pagbabalansi eh. Ganyan, no? Hindi niya ibinibigay sa'yo yung full of love. Nakita ko dito, parang hindi ka naman niya mahal eh. Minsan, siguro nagiging moody siya dahil sa sobrang trabaho niya. Narcissist to. As in, sinungaling, narcissist. Yan. They pretending to be kind. Oo, mabait siya, friendly siya, palatawa siya, attractive siya. Pero hindi yung pagsisinungaling. Kahit gaano ka kagwapo at gaano ka pa kaganda at gaano ka pa friendly at palatawa at masayahin at binibigay mo at pinaparamdam mo yung effort mo, yung mga good things, pero kung sinungaling ka at hindi mo sinasabing yung lahat ng totoo, lahat yung babaliktad, di ba? Lahat yung tatapon din. Kasi hindi ka naging totoo. Hindi siya naging totoo sa sarili niya, nagsisinungaling siya, narcissist person siya. Siya minsan, may pagkaano siya, exaggerated, minsan siguro exaggerated yung mga kwento niya, ay minsan matampuhin siya, minsan siguro nakita ko dito na siguro inaano niya sa, ang dami niyang kasinungalingan, actually ang dami niyang hindi ko alam kung naniniwala ka sa kanya ha, more on sinungaling, ang dami niyang sinasabi sa iyo na hindi totoo. Ingat lang din, no? Siyempre, bakit temperance? Either ikaw iyan or siya, no? Why the temperance? Ang behavior niya sa'yo. Okay. Dito yung, tingnan pa natin. Bakit? 6.
Okay. Andito yung sa part na gusto niya pa rin talagang balansehin yung sitwasyon ninyong dalawa, no? Gemini yan, no? Andito yung part na naaalala niya at hindi niya pa rin talaga, maaring may anak to, no? Maaring isa, mas may alagang hayop, or ikaw may anak ka din, yun. Yung iba ganun, yun ang nakikita ko. Nakikita ko dito, may pamilya nga siya, God. May pamilya siya. Bigla ako nagulat eh. It's confirmed. Nakita ko dito na andun yung part na binabalanse niya talaga yung situation niya ngayon, yung pamilya niya at ikaw. So, nakita ko to. Minsan nakakaramdam siya ng guilty. Na-hate niya yung sarili niya. Bakit niya ginagawa to? Nagkakaroon siya ng self-doubt sa sarili. Nahando na lack of trust. Minsan nawawala na rin siya ng tiwala sa sarili niya. Bakit niya ginagawa ito sa sarili niya? Bakit niya ginagawa ito sa'yo? Bakit niya ginagawa ito dun sa isa rin? Nagkakaroon siya ng ganun. Ang nakita ko dito, wini-wake up siya ng taas, wini-wake up siya ng kanyang angels na ayusin ang lahat, pero ini-ignore niya to. Hindi niya kayang try niya pa rin balansehin. Magtitimpi lang siya, hindi babalansehin niya yung buhay niya para lang walang masakta ng bawat isa, bawat partido. Hindi yung part na anuhin niya pa rin na magkaroon ng harmony and peace. Magiging kalma lang. Magiging kalma siya para hindi mo malaman yung mga ginagawa niya. Ibibigay niya yung effort niya sa'yo para hindi mo alam na hindi ka baliwala sa kanya. Pero, yung both side, mahalaga yung isa, yung left, mahalaga din yung right sa kanya. Yun, itatry niyang ibabalansehin pa rin yun. At syempre, bakit 6 of Wands? Bakit 6 of Wands ang iyong energy this May 2024? Gemini, bakit? And the Page of Wands and the 5 Queen of Pentacles and the Page of Pentacles. Okay, ang nakita ko dito, more on, ano ka dito, no? Magpo-focus ka sa sa goals mo. This month is talagang po-focus ka to reach your goal, no? Sa nakita ko dito, dito yung part na magja-job ka na sa fashion mo, magte-take a risk ka. Pero nandiyan na, you want to take a risk something pero maguguluhan ka. Maaring gusto mo mag-iba ng trabaho, pero nandun yung part na pag-iisip kung magiging successful ba ako, mag-move on ako. Yan, either sa trabaho to or either sa karelasyon, no? Or maaring magtatayo ka ng negosyo, maaring ganun. Nandito rin yung sa part na nakikita ko dito na makakaramdam ka rin this May na ganun, maguguluhan ka, may mga i-evaluate ka, may mga back and forth ang mararamdaman mo sa lahat ng mga desisyon. May mga desisyonan ka na maguguluhan ka. Yan, back and forth feelings. May mga multitasking ka akong nakikita na gagawin mo. Magja-jungling ka sa mga sitwasyon this May. And then, may mga ups and down, if ever, sa trabaho, minsan okay, minsan hindi. Or sa pera niya, minsan okay, hindi. O yung mga nararamdaman mo na conditions in life, emotional, yan, spiritual. Minsan siguro malungkot ka, minsan masaya ka. Siguro darating ka sa mga part na gano'n, na maguguluhan ka rin sa sarili mo. Na you want to take a risk or magsumubok ng panibago, pero maguguluhan ka, hindi mo alam kung dapat ba, magiging okay ba o hindi. Okay, what is advice? The Wheel of Fortune, ang advice sa'yo ni Universe. Please show me. Bakit po, Universe, the Wheel of Fortune? Okay, ang advice niya sa'yo, the Emperor. Ang advice niya sa'yo is to make decisions in life, no? Ang nakita ko ito na kailangan mong pag-aralan at kailangan mong mag-grow sa sarili mo. Make a new direction. Sinasabi niya ito. Try a new path. Take a risk. As sinasabi niya dito, mag-try ka uli. Kumbaga, make a new friends, make a new collaboration, make a new job, or make a new, kung ano man yan, basta take a risk. Ang nakita ko dito, maging matapang, this is a time na kailangan mong pag-aralan lahat ng mga actions and mga sasabihin mo sa buhay mo. At kailangan mo rin pag-aralan, then, and make a new direction,
na pag-aralan yung mga kakausapin na tao, no? Sa nakita ko dito. Ang nakita ko iba dito, baka mag-aaral kayo o may nag-aaral na kayo. Mukhang may i-develop kayo na skills o may mga practice or ano man yan. May mga nakikita ko dito na mga ideas na mangyayari sa iyo eh. Na may mga gagawin ka. Yun ang nakita ko. Yun ang make a new direction. Sinasabi niya. More growth. Yan sinasabi. Give effort. Yan ang nakita ko dito. And ang be cooperate and collaborate. Yan. Sa kasamahan mo man yan, sa ibang tao man yan, o make a new person na mamit ka. Ganyan. I-explore mo kumbaga yung sarili mo. Make a new direction. And syempre, bakit the Nine of Cups in reverse ang iyong overall energy this May? Uy, galing oh. Nine of Cups in reverse and the Nine of Cups na naka-upright. Nakita ko dito, this May, may marami kang gustong makamit na pangarap sa buhay, pero nahandun sa may mga hindi mo makakamit, may mga magsha-shattered on dreams, may mga hindi magpo-fulfill, may mga sadness ako nakita, o makakaramdam ka ng sadness dito sa maaring iba dito, matagal nyo nang iniisip ito, no? Matagal nyo nang alam yung sitwasyon nangyayari sa buhay niya when it comes to relationship, matagal nyo na sigurong alam na may iba yung partner nyo, pero andun yung sa part na tinatanggap nyo na lang. Kahit alam nyo parang okay lang. Parang kahit alam nyo na walang patutunguhan, okay lang. Nahangmang ka lang. Naghihintay ka lang na baka sakali. Ganun ang nakita ko. Yun, makakaramdam ka na may mga dreams or may mga sadness, may mga pain, may mga pagka-failure na mararamdaman. Either kung ano man yung mga gusto mong basta makakaramdam ka ng pagka-fail, ganyan. Makakaramdam ka ng lungkot, ng stress, ng negativity. May mga dreams na magsha-shattered ako nakikita sa'yo. Meron kang mga ikakat o hindi kakausapin na tao. Maaring may mga revelation o may mga biglaang malalaman na katotohanan. Sa iba ganun. Ang nakita ko dito. Magkaiba ba kayo ng Sa ibang country ka ba, Gemini? O magkaiba kayo ng country ng person mo? Maaring kung pareho kayong Pilipino o pareho kayo ng language, baka magkaiba kayo ng Ano ba to? Maaring siya nasa Pilipinas, ikaw nasa ibang bansa. Maaring ganun. O magkaiba kayo ng bansa. May nadidinig din ako ibang lengguwahe kasi dito eh. Maraming pagbabago sa buhay mo. Tingnan natin bakit po. Okay. May mga ideas ako nakikita pero hindi ka makakaalis sa mga sitwasyon na tinatahak mo this May. Baka matagal mo na itong gustong gawin pero hindi ka maka-move on, hindi ka makaalis. Wala kang magawa. May mga ideas na gusto mo i-forshow pero wala. Talagang the dreams will shatter talaga. No? Sadness, pain, stress, this May. Baka matagal mo na nga nararamdaman ito. Arigato, namaste, God bless.